Akilam, I learned from the report of Group T, which is Chapter 3, is about a deeper dive into the scientific education. First is si Jan Dius idea, which is the natural environment. So, ginamit ni Jan Diu ang konsepto ng natural environment para turuan ng mga estudyante. So, ang ibig sabihin po nito ay gamitin ang kapaligiran bilang isang tool sa pagtuturo. Halimbawa po, sa halip na puro libro lang ang pag-aaralan, maaaring magkaroon tayo ng field trip sa mga lugar tulad ng mga halaman, hayop, at iba pang mga likha ng kalikasan upang mas maunawaan ng mga estudyante ang mga konsepto ng agham. And the second po is si Karl Marx idea, which is the science education. So ayon po kay Karl Marx, ang agham ay magiging isa sa mga pinakamahalagang asignatura sa hinaharap. Which is, ito yung sinasabi po natin na is crucial development ng technology sa industry natin. So, pagsasamahin po yung dalawang idea na yon, which is magiging practical na pag-aaral. So, pwede mong pagsamahin yung mga idea ni Dewey at Marx sa pamamagitan po ng practical na pag-aaral sa agham sa natural na environment, which is nagpapakita siya ng mga aplikasyon nito sa teknolohiya at industriya. Halimbawa po yung maaaring magkaroon ng proyekto kung saan yung mga estudyante ay magdidisenyo ng mga solusyon ng mga problema ng kapaligiran gamit yung konsepto ng agham at teknolohiya. And I learned from the report of Group 4 is the common risks of technology. The first is addiction. Pag sinabi po kasi natin na risk of technology, yun yung mga common na nangyayari sa atin ngayon. Yun nga po, yung una is addiction. Yun yung labis na paggamit ng teknolohiya. So, maaaring humantong siya sa addiction tulad ng pagiging addict sa social media o online gaming. Halimbawa, yung isang tao is maaaring mag-spend ng maraming oras sa pag-i-scroll sa FB o Instagram na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na gawain, which is mali. And second one is mga issue na privacy at seguridad, yung privacy and security in issues, which is yung teknolohiya na maaaring magdulot ng mga panganib sa ating personal na impormasyon at seguridad. Halimbawa na lang po yung mga hacker, maaari silang makakuha ng ating mga password o credit card information na kung hindi tayo mag-iingat. And pangatlo, yung pag-aalis ng trabaho, which is job displacement. Ang teknolohiya is maaaring magdulot siya ng pag-aalis na may mga automated system. Halimbawa, yung mga customer service representative is maaari silang mapalitan ng mga chatbot. And pang-apat po yung mga mental health concern. Ang teknolohiya is maaaring magdulot ng mga problema sa mental health tulad ng depresyon, pagkabalisa, at pagkakait ng tulog, hindi magandang pagkatulog. Halimbawa, ang labis sa paggamit ng social media is maaaring humantong sa pagkakaroon ng negative na emotion. And number 5 is maling impormasyon, misinformation. Yung teknolohiya is maaari magdulot siya ng pagkalat ng mga maling impormasyon na maaaring humantong sa mga problema sa ating lipunan. Halimbawa, yung fake news. Maaari siyang makapaninlang sa mga tao o makapagdulot ng mga gulo. 'Di ba nga sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon, nauuso yung Meta AI ganon, which is hindi mo na alam yung totoo sa fake dahil nga kumakalat na siya. And pang-anim yung digital dive. Ito yung maaaring magdulot ng pagkawatak-watak ng mga tao, lalo sa mga lugar na walang access sa internet o digital technology, which is halimbawa yung mga tao sa mga rural area, maaaring hindi sila makakuha ng opportunity na magkaroon na mayroon ng mga tao na may urban area.
And last is pagkawala ng mga halaga, loss of human values. Ang teknolohiya is maaari rin magdulot ng pagkawala ng halaga ng tao tulad ng pagkakaisa, pagmamahal, tulad ng respeto. Halimbawa, yung labis na paggamit ng social media is maaaring humantong sa pagkakaroon ng superficial na relasyon. And that's all po. Thank you.